tayo lalago, no, sa ating buhay spiritual, buhay bilang isang Kristiyano. Napakasaya ko po kasi kaya ako'y nangingitin. Lubos ang kasiyahan. Pag-araw na linggo, napakasaya natin. Amen po ba? Sapagkat pag-araw na linggo, nakikita natin yung mga mukha ng ating mga kapatid na nagagandahan. Kasi mga Bilis at nagbubuwapuhan. Kasi may guwapo. Kasi muna kayo ng guwapo. Ayan. So, sa araw po ito mga kapatid ay pinamagatan ko po yung ating sa mathematics po tayo ngayon. Pinamagatan na, din ko po kasi kay Star noon last week na yun daw po pagbibigay ay multiplication, no? Biyaya ng Panginoon. Kaya po ngayon ay pinamagatan ko po ang aking design na believers times believers equals taksan-taksan believers. No? Di ba? Amen? Taksan-taksan believers. At lahat po ay, hindi niya po tayo lahat na tayo po ay tumayo. Basahin po natin ang ating text sa araw nito. Basahin po natin in English. Pero may Tagalog po sa ibaba. Sabay-sabay po natin itong basahin. Amen. Verse 1. 2 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. Verse 1. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Verse 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable men who will also be qualified to teach others. So, Diyos po magpala sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po muli ay manalangin. Panginoon, sa iyo po ni-entrust ang mga salita mo na aming pag-aaralan at pagbubulay-bulayan. Dalayan mo po, Panginoon, na ikaw ang aming maging teacher sa gahapon ito. Instrumento lang po ako, Panginoon. Kaya po, Ama, dalayan ko po, Lord God, ang iyong paglukop ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin na narito, Panginoon. Nawa po, maunawaan namin ang aming pag-aaral at patuloy namin itong mga pamuhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. Amen! Hallelujah! Palakpakan muna po natin ang Panginoon. Isang bagay na masaya ako kasi nag-birthday si Brother Lino. Nag-birthday nung Sabado. Ano na siya? Ano? 20 ka na ba bro? 20? Kung bira kayo, nag-umpisa pa lang tayo eh. Nagsisimula na kayo mag-object. Di ba? 20, ang laki na mag-20, plus pa naman yun. Amen. So, mga kapatid, kaibigan, ang paglago natin sa karyaan ng Diyos sa mundong ito, ito pinakasalalay sa prinsipol na tayo po mga true disciples, mga kapatid, na true disciples si Kristo ay namumunga sa ating mga sarili. Ang ibig sabihin, may mga pagbabago. Sabi nga ng 1 Corinthians 2:17, if you are with Christ, you are now a new creature. No? Sabihin, the old is gone, the new has come. So, gaya po nito, mga kapatid. Gaya po nito na si Timothy po ay tinuruan ni Paul. Si Timothy po kasi ang kanyang mentor ay si Paul. So, tinuruan ni Paul si Timothy. Si Timothy naman po, ay isinyer niya kung anong kanyang natutunan mula kay Paul sa mga reliable men. Kagaya po ng sabi po sa ating text. At ang mga reliable men naman po ito ay magtuturo din po sa iba sa kanilang mga natutunan mula kay Timothy. Kaya nga sabi dito, ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwala ang magturo naman sa iba. So ang proseso pong ito ay nagpatuloy na nagpatuloy. Kaya kung ang lahat po ng mga mananampalataya ay susundin ang ganitong pattern, of course, the result will be the church will surely grow. Di po ba? The church will surely grow. Ibig sabihin, ang church ay lalago at lalago. Kaya nga po mga kapatid, the question is, ano ang matututuhan natin mula sa mga salita ni Paul tungkol sa multiplication o pagpaparami ng mga mananampalataya? Ano mga principles ang ating mai-apply sa ating relasyon sa iba na magre-resulta sa paglago sa karya ng Diyos for us to multiply o for us para tayo maging marami. So ayon po sa ating mga verses, meron pong 4 na mga bagay na tayo didiscuss sa hapon ito.
Unang-una po mga kapatid ay yung tinatawag na example or in Tagalog, halimbawa. Napakahalaga po nito mga kapatid. Dahil tayo po, sabi nga po natin, we are the living witness of Jesus Christ. Yang ibig sabihin, tayo po yung mga halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Di po ba? Kung papansinin natin, di ba, halimbawa, may dala-dala kang Bible, tapos kilala kang Kristiyano, umaattend ka sa isang iglesia. Pagkatapos po mga kapatid, ay nakikitaan ka ng mga bagay na di mabuti. Di ba, nakakarinig tayo, naku, yan ba ang born again? Hindi siya born again, siya ay born against. Di po ba? Nadidinig natin yon. Bakit? Kasi nga, sa pamamagitan ng ating mga gawa, ang sabi ng Bible, makikilala ng lahat na tayo kanyang mga disipulo. Kaya napakalaga po na tayo maging living witness ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po nasabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi niya rito, follow my example as I follow the example of Christ. Ang tanong, paano at saan tayo magiging halimbawa o example? Dalawang bagay po ng halimbawa o example ang dapat natin pasimulan kung gusto natin ma-encourage o maka-encourage sa iba tungkol sa pagiging true disciple o pagiging tunay na disipulo ng ating Panginoon. Letter A, yung po bang halimbawa ng submission o halimbawa ng pagpapasako. Kagaya po ni Timothy, Paul had mentored Timothy. No? Ang nag-mentor kay Timothy ay si Paul. Ngayon si Timothy po ngayon, he was now the pastor of the church in Ephesus. Naging pastor ngayon siya ng church ng Ephesus. But despite the fact that he occupied such a position, that didn't mean he had nothing else to learn. He still needed someone to mentor him. No? Hindi ngayon mga pastor na ako, hindi ko na kailangan matuto pa dahil pastor na ako. No, amen. Like me, like us, mga pastors, no? We still need someone to mentor us. At kaya nga meron kaming mentor ng mga pastors, si Bishop Francis Alvarado, ay para lalo pang lumago kami sa kaalaman, sa gawain, at sa salita ng ating Panginoon. So gaya din ninyo, na kailangan ninyo mag-undergo sa pre-encounter, sa AGR o EGW, sa post-encounter or sa SOL, upang magamit din kayo sa iba. No? At kapag ito'y nagkaroon ng kaganapan, maraming kaluluwa ang kikilala sa Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Believers times believers equals taksan-taksan believers. Karapakan po natin ang ating Hallelujah! Amen! Kaya nga po makikita natin at dapat maunawaan na a true disciple is a lifelong learner. No? So tayo po nga disipulo ng Panginoon, dapat po tayo po nag-aaral. Kaya nga po, ayan na naman, makulit si Pastor, babanggitin na naman ang devotion. Kaya nga po tayo meron mga devotion, kapatid kaibigan, upang tayo matuto sa salita ng ating Panginoon. Minsan may nagtatanong, nagbabasa naman ako bakit ba kailangan pang isulat? Mahalaga po na isulat dahil ma-express mo doon sa notebook at sa ballpen, ano ba yung naging mensahe ng Diyos sa aking binasa. Bakit pa, Pastora, okay na, sa akin nagrema na sa akin yung salita ng Diyos Kapatid kaibigan, isa pang bagay, maganda yung meron kang reference. Balang araw makikita mo yung notebook mo, ito yung aking devotion. Yung chapter 1 pala, ganito ang sinasaan. Ganito pala ang chapter 12. Hindi naman natin kailangan sa dami-dami ng ating binabasa, kagaya ng chapter 12 natin ngayon, hindi naman kailangan na lahat ng mga subtopic doon ay itong mga araw ng pamamahinga at tungkol sa pamamahinga, tungkol sa mga kamay na namatay. Hindi mo. Ako po kagaya ko pa sa chapter 12. Ano lang yung kinuha ko? Kinuha ko yung bunga ng mga yung bunga ng mga di nakakilala. No? Tungkol doon sa isang demonyo na umalis. Ang demonyo pala, kapag umalis sa isang taong tumalikod, at bumalik at nakitang tigang pa rin ang puso niya at open, sa pagtanggap ni Satanas, nagkasama ng ilan? 7. Kung kaya't ang demonyong sumasa kanya ay 8. Kaya nga pala yung mga kumilala na tumalikod, nagiging mas masama pa kaysa sa dati. Ako, yun lang ang sinabi, yun lang ang aking kinuha doon. Bakit? Yun lang kasi ang nangusap
sa aking puso. Bagamat lahat ay naunawaan ko at aking ginabayan ng Panginoon, subalit yun ang nagrema sa aking buhay. Kaya yun ay mahalaga. Kaya po mga kapatid kaibigan, napakahalaga ng devotion natin. Unang-una, it is the example of submission. Submission saan? Sinabi ng ating nakatataas, gumawa tayo ng devotion. Di po ba? So the example of submission, how will you submit yourself doon sa nakatataas? Di by means of obeying doon sa ipinag-uutos. Masama ba ipinag-uutos ng pastora? Amen. No, amen. Di po ba? Napakaganda nga kasi sa pagbabasa natin, nagkakaroon tayo ng knowledge tungkol sa salita ng ating Panginoon. At ito ay mahalaga, mga kapatid. Bakit? Because if we stop where we are no longer moving forward. Kung hindi tayo magsisikhay, malalim na Tagalog, kung hindi tayo magsisikhay, another word for magsisikhay, magsusumikap, Tagalog din. Kung hindi tayo magsusumikap, mga kapatid, para sa sarili natin, na tayo'y matuto. Kung mag-i-stop lang tayo, mga kapatid, doon sa maririnig natin, doon sa Sunday service, kapatid kaibigan, hindi tayo mag-move forward. Hallelujah. Ganun po, mga kapatid, ang ating buhay. No? What happened to my life? Hallelujah. So kung tayo po mga kapatid ay hihinto, dito lang, tama na yung Sunday ko, makarinig na ako. Mula Lunes hanggang Huwebes, wala tayong maririnig, hihinto na ako doon. No, amen. You cannot move forward. No? Kaya po napakalaga mga kapatid ng ating devotion, it is because sa pamagitan ng ating devotion mga kapatid, nakakaroon tayo ng knowledge sa salita ng Diyos. Sapagkat tayo po ay patuloy na nagbabasa ng salita ng Diyos. So, we will not stop where we are. Magpapatuloy tayo. We are not, because if we stop where we are no longer moving forward. And if we are moving forward, not moving forward, then we cannot be walking with God. No? Kung tayo pihinto lang doon, mula Lunes hanggang Sabado, wala tayong salita ng Diyos. Sa totoo lang po, minsan kapag lumabas ka ng church, nawawala na yung pinag-aralan natin ng Sunday. Diba? Sabi ko nga, minsan may nagtatanong sa'yo, ano ba ate, kasi absent ako, kasi nga, masakit ang tiyan ko, masakit ang ulo ko, ano ba ate pinag-aralan? Maganda sis, hindi ka kasi umatin. Mga topic, naku, basta maganda. Di po ba? Bakit? Kasi nga, nakalimutan na natin yung ating pinag-aralan. Ngayon, kung tayo magbabasa na magbabasa, kagaya po itong araw ng linggo, di po ba sinasabi ko din, let us take note doon sa mga napag-aaralan natin upang tayo magkaroon din ng mga reference sa ating buhay. Ganun po ba? So, kagaya po ni Timothy, sa pagiging pastor ng isang iglesia, nakita niya ang kanyang pangangailangan sa posisyon. No? Hindi lang siya nahiratin, ako'y minentor na ni Brother Paul, titigil na ako. No, amen. To continue and continue and continue to study and to learn from the words of God. Sabi nga po ni Dr. Howard Hendricks, every disciple needs 3 types of relationship in his life. Ano-ano po ito? He needs a Paul who can mentor him and challenge him. He needs a Barnabas who can come alongside and encourage him. And he needs a Timothy, someone that he can pour his life into. Kaya nga po itong tatlong relasyon na ito ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Kaya talagang we need someone for us to grow. Not only in the Word, but also in our relationship with God and our relationship with others. Huwag po natin sabihin na, lalago lang ako sa salita ng Diyos. No, amen. Lalago din tayo sa relasyon natin sa Diyos at lalago din tayo sa relasyon natin sa bawat isa. Can you say amen? Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Kailangan po tayong lumago sa ating relasyon bilang magkakapatid sa ating Panginoon. Letter D is the example of surrender. No? Like Timothy. Timothy was to look to Christ alone as the source of his strength. And this is a picture of surrender. No?
Si Timothy po, kailangan niyang tingnan na sa Panginoon na nanggagaling ang kanyang kalakasan. Kaya kailangan natin i-acknowledge na sa Kanya, na sa Diyos lamang nanggagaling. Hindi lamang ang ating kalakasan, kundi ang ating karunungan. No? He is the source of everything. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Iulat nga natin ating mga kamay. Sabihin, malakas tayo. Yung pala natin. Diba? Malakas ka, naiulat mo yung kamay mo. Eh, paano kung pirayuma ka na? Diba? Pero naiulat mo eh. Ibig sabihin, may lakas kang galing sa Panginoon. Ang salamatan natin na Panginoon, sabihin natin, thank you, Lord! Thank you, Lord! Salamat sa Panginoon sa lahat. He is the source of everything. And a true disciple must be surrendered to Christ if he is to be strengthened by His grace. Kaya nga po, it is a result of surrender na masasabi natin mga kapatid from Philippians 4:13 na I can do all things through Christ who strengthens me. No? Ito yung resulta ng ating pag-surrender sa ating Panginoon na sinasabi natin, ang lahat ng bagay ay magagawa ko dahil sa lakas na bigay sa akin ng Kristo. At masasabi lang natin ito kung talagang sa Kanya lamang tayo nagpapasakop at nagsusuko ng ating buhay. So, number 2 na makikita natin sa ating verse o sa ating text ay it's about enlistment. Enlistment of reliable men. Two important things about enlisting someone to mentor or to disciple. Una-una po mga kapatid, kailangan meron tayong personal relationships sa bawat isa. Mahalaga po ito dahil sa pamamagitan nito ay magiging maganda ang daloy ng pag-aaral sa pagitan ng mentor at mini-mentor. Letter B, kailangan po merong proven reliability. The word used here for reliable is the Greek word pistos. Ano ibig sabihin ng pistos? It is literally means faithful. Kaya nga, we can say that reliable is synonymous with the word faithful. Pareho lang silang dalawa. That's why the requirement in Christian living sa ating buhay sa ating buhay Kristiyano ay yung ating faithfulness. Yung ating katapatan sa Diyos. It is important to know na ang requirement ay hindi yung kahusayan, hindi yung katangian natin na meron talaga tayo, kagaya ng mahusay mangaral, magandang umawit, marunong tumugtog, madaling sumayaw. Ito po yung mga katangian na hinahangaan ng tao. Subalit, isa lamang ang nakapupukaw sa mga mata ng Diyos. And it is no other than simply yung faithfulness natin sa Kanya. Amen po ba? Tanong mo mga katabi mo, are you faithful to God? Huwag mo nang hintayin yung sagot, ha? Huwag mo nang hintayin yung sagot, tanong lang. Para naman makapukaw tayo sa ating natutulog na mga damdamin. Are you faithful to God? Hindi po ako galit, nagtatanong na. Are you faithful to God? Nasa sayo na po yan kung ano ang inyong sasagot. Number 3, equipping. Meaning, who will also be qualified? Sino pa ba yung po pwede na gamitin? Sino pa ba pwede isend? Timothy was charged to make sure these men were qualified to teach others. Ano nga ang sabi ng verse ko kanina? Sabi niya rito, ang mga narinig mo sa akin, sabi ni Pablo, sa harapan ng maraming saksi, ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaan, magturo naman sa iba. Kaya nga mga kapatid, in order for them to be qualified for the task, they would need to be equipped for the task. Of course, bago tayo pawalan, kailangan equip tayo. Di ba? Diba, hindi naman tayo pwedeng pumunta sa isang laban na wala tayong sandata. Diba? Baging yan sa pamamasyal eh. Diba? Hindi tayo pwedeng mamasyal na walang pera, magugutom. Say amen. Sa isang labanan, hindi tayo pwedeng pumunta sa labanan na wala tayong sandata. Kayo say amen. Pag tayo nasa trabaho, hindi tayo pwedeng magtrabaho na wala tayong lakas. Ang sandata natin ay lakas eh. Ang lakas na ito ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, bago tayo isaba, we should be equipped for the task. Kailangan equip muna tayo, no? Eh, sabi nga natin kanina, a true disciple is a lifelong learner. Kaya ito po yung huwag natin pagsasawaan mga kapatid, yung tayo matuto, no?
Huwag tayong masiyahan lang na sa Sunday school, pag Sunday tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Nasayin natin sa puso natin na tayo matuto din sa iba't iba pang area o bahagi ng gawain patungkol sa Panginoon. God intends for this to be done to them, para sa atin, para sa kanila. When it comes to equipping others, meron din po tatlong bagay na mahalaga na dapat tayong malaman. Ano po yung tatlong ito? Relationships also, no? Kagaya kanina. Kailangan magkaroon tayo ng magandang relasyon sa lahat. Responsibilities. Kailangan natin malaman kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin para sa Kanya. No? Ang inasayin sa inyo ng Panginoon, mangaral ka, awit ka naman ng awit. Diba? So, kailangan yung responsibility na ibibigay sa inyo ng Diyos. Alam mo kung ano. Be sensitive to the Holy Spirit. No? Baka ang pinagagawa sa inyo ng Panginoon ay sumayaw ka lang, pero ikay aral ng aral. Pangaral ka ng pangaral. O awit ka ng awit. So, kailangan natin malaman kung ano gusto ng Diyos na gawin natin para sa Kanya. And let us see, reproducing disciples. Of course, tayo po. No? Bago tayo magturo sa iba, ituro mo muna o turuan mo muna yung sarili. No? Bago tayo magturo sa iba, baka itinuturo natin, kapatid, huwag kang magnakaw. Ikaw pala mismo magnanakaw. Ito ba? So before you teach others, you should be sure na yung ituturo mo, you know it. Alam mo na. Hindi lang alam, kundi ipinamumuhay mo na. Sapagkat, in short, be a witness to them. Kailangan maging witness tayo ng ating mga tinuturuan. Can you say amen? Amen. Kaya nga po napakahalaga natin malaman ito sa buhay natin. And the last one, mga kapatid, is about empowerment. Empowerment, yung pagbibigay natin ng pagkakataon sa iba o pagbibigay natin ng kapangyarihan sa iba to teach others. At ito po ang ating kailangang gawin ngayon. Ang humayo at gawing disipulong iba ayon sa ipinag-uutos ng Diyos sa Bible. Ng Diyos sa Bible. Ano po ang magiging pagkakaiba natin? Kung hindi lamang natin iisipin ang maging disipulo. Diba? Kung hindi lang natin iisipin, disipulo na ako, tama na. Kung hindi lang yung iisipin natin, but instead, we will also think of others na maging disipulo din sila ng ating Panginoon. No? Ano magiging resulta nito, mga kapatid? Of course, we will multiply. Lalago tayo at lalago. Huwag natin sarilinin yung ating mga natutunan. Kailangan, kung ano natutunan natin, paglabas natin ng church, ituro natin sa iba, i-share natin sa iba. No? Huwag nating kimkimin o isa atin lamang yung ating mga natutunan. Bigyan natin ng pagkakataon ng iba na makapagturo din. Because we know and we believe that the result of this is our church will multiply. Believers times believers equals taksan-taksan believers. Palakpakan po natin. Amen. Di po ba, kagaya po ng ating mga magulang. Ang ating mga magulang, hindi lang sila naghahanap buhay para nga ipakain. Tinuturuan din tayong mga anak o yung mga anak natin, tinuturuan natin upang sila ay mabuhay sa kanilang sarili. Kagaya ng mga teachers, hindi na sila nagpiprepare ng lessons, but nagpiprepare sila upang ituro yung mga lessons. No? Diba? Halimbawa, nagprepare ako ng lesson plan ko. Yung ba ikikip ko lang? Ay, i-prepare ko lang para sa akin. No, amen. Nagpiprepare tayo ng lesson, ang teachers ng lesson plan upang may maituro siya sa kanyang mga estudyante. At upang marami ding mga tao ang matuto kung ang mga batang ito ay matututo mula sa itinuturo ng teachers. Kagaya po ng mga evangelists, mga pastors, mga lingkod ng ating Panginoon, hindi lang sila nakapokus upang maabot ang mga naliligaw, kundi nagtitrain sila ng iba pa upang itong kanilang mga naitrain ay makaabot din ng mga naligaw. Amen. Upang hindi lang ako, hindi lang ikaw, hindi lang sila ang makaabot sa mga naliligaw o makapag-share upang makakilala ang mga naligaw, kundi lahat ay makaabot sa mga naligaw. Upang nang sa gayon, kagaya po natin mga kapatid, hindi po ba? Kagaya po natin, tayo po may prayer of three, hindi po ba? So kung tayo patuloy na mananalangin para sa ating prayer of three, huwag po natin isipin na, naku, yung prayer of three, baka ako pa ang matangay nito kasi nga ayaw niya sumama. No, amen. No, amen. Basta ipag-pray lang natin ang ating prayer of three.
Nang sa ngayon, ma-reach natin sila sa kanilang pangangailangan. Nang sa ngayon, masuplayan natin yung kanilang spiritual na pangangailangan, mga kapatid. Alam natin na kapag ang prayer of 3 natin ito ay dumating ang panahon na hindi po ng Panginoon upang sila ay maparito. Isipin natin ilan tayo. Kung halimbawa tayo 20 times 3, mag-ilan tayo? Magsi-60. Di po ba? Can you say amen? Kaya nga, believers times believers equals laksan-laksan believers. Palapakan muna natin ang amin. Hallelujah! Kaya nga, in this way, mga kapatid, God's work would move forward very rapidly. No? Kaya, i-mention niya natin, mga kapatid, tunghayan natin yung ibang mga verses sa Book of Acts na nagre-record ng multiplication ng mga believers in the first century church. Sabi po rito, Acts chapter 6 verse 1, sabi rito, the number of the disciples was multiplying. 6:7, the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. No? Acts 9:31, the churches, in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. And Acts 12:24, but the word of God grew and multiplied. Bakit ito nagaganap sa kanilang iglesia? Dahil sila ay nagtutulong-tulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At syempre po, ito po ay dahil sa gabay ng Espiritu Santo. Kaya po sa araw na ito, mga kapatid, meron po akong challenge, no? Closing challenge, na let us surrender ourselves to letting God gives us a multiplication mindset. No? Kailangan po, mga kapatid, magkaroon tayo ng multiplication mindset. Hindi po pagdating nyo rito, may ilan na lang tayo. Nasaan na iba? Ay, umunti tayo pa. Ay, puro bata na lang Di po ba? No, amen. No? No, amen. Let God gives us a multiplication mindset na nandito sa ating mind at sa ating puso. Dadami kami. Kagaya ngayong araw na ito, meron tayong isang newcomer, si Sister Lobby. Di po ba? No? Sister Lobby. So alam natin na hindi isang aksidente yung pagkakaparito ni Sister Lobby. Ito ay kalooban ng Diyos. Can you say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Kalooban ng Diyos na si Sister Lobby ay makarinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid kaibigan, no? Let us ask God to give us a multiplication mindset. Kagaya po ng ating prayer of 3. Ayan na lang, pastora, napakakulit talaga. Sabi lang, hindi ko nga mayaya aking prayer of 3 Pero kapatid kaibigan, hindi ko sinasabi sa inyo na yayain nyo. Ipag-pray nyo na lang kung ayaw. No? Prayer and prayer and prayer. Ang bahagi natin ay mag-pray. Amen po ba? Do you believe me? Ang ating pong bahagi ay manalangin. Hindi natin bahagi yung manghila. Hindi ka na, bilisan mo. Umatin ka na, napakaano na, katagal-tagal kang yaya niya, ayaw mo pa. No, amen. Just pray for them and it is enough. Bakit? Sabi ng John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Amen? Sino? Kaninong bahagi ngayon yung pagpili at paghirang? Sa Panginoon. Pinahayo ka ng Diyos sapagkat ikaw ang pinili at hinirang ng Diyos upang ikaw ang humayo. At sa paghayo mo, kailangan namumunga ka rin. Sabi nga natin kanina, we are the living witness. Kailangan tayo isang ehemplo, isang magandang halimbawa sa pagre-reproduce ng mga disciples. Kailangan tayo may mga patotoo sa buhay. No? Kaya nang sa gayon, mga kapatid, yung ating mga bunga upang sila'y manatili, ang Diyos pa rin Diba? Ang Diyos pa rin. Siya yung pumili Siya yung humirang. Ang Diyos ang lahat ang gagawa doon. Anong bahagi natin? Manalangin. Amen? Manalangin. Ano ba? Di-invite mo rin. Di po ba? Ngayon, kung halimbawa, in-invite mo na na 10 beses, ay pa rin, tigilan mo na, ipanalangin mo na lang. Can you say amen? Yung ating prayer of 3, continue. Yung prayer
prayer tree natin. Continue to pray. Dahil ang sabi ng Bible, hindi kayo yung pumili at umirang sa as. Hindi kayo pumili at umirang sa akin eh. Ako yung pumili sa inyo. Ako yung hinirang. Bakit ba kayo nandito? Dahil ba, gusto ko pumunta sa church sa Shalom. No, amen. Bakit ba Sister Lobby ay nandito ngayon? Dapat nasa bahay siya. Nagluluto, naglilinis, di ba? Masarap maiga kasi maganda panahon. Bakit? Pinili siya eh. Hindi lang siya ng Diyos eh. Na siya'y pumarito eh para makasama natin. Can you say amen? Kaya huwag tayong mag-alala mga kapatid. Huwag tayong malulungkot. Ilan na lang tayo. Wala na ang lahat. Diba? Tapos pag pinagtanong, ilan na lang kayo sa Shalom? Wala na. Puro bata na lang. Minadinig ang ganun eh. No? No, amen. Ang Diyos ang pumipili. Ang Diyos ang humihira. Naniniwala ba kayo ang Diyos ang nagtatag ng Shalom? Amen. Amen. Kaya ang Diyos ang bahala sa mga dadalo sa Shalom. Amen. Kapag nag-invite ka at hindi sumama, okay lang. Hindi ibawain kasi hilahin eh. Huwag mong hilahin at kalat ka rin. Kasi habang hinihila mo tinakalagat, lalo hindi sasama sa iyan. Amen po ba? No? Kaya po tayo mga mananampalataya. Kailangan tayo po, mag-stick tayo sa Panginoon. Yung stick natin, yung mind natin, na we will multiply, dadami kami sa Shalom, dadami kami sa Shalom. Ipikit niya nga nyo, ipikit natin lahat ating mga mata. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, dadami kami, dadami kami, dadami kami. 1, 2, 3. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And it is our faith that the hands of God will be moved. Amen? It is by means of our faith that the hands of God will be moved. Dahil sa pananampalataya natin, mag-move ang kamay ng Diyos. At tayo po ay pararamihin at pararamihin at pararamihin. Believers times believers equals baksan. Believers. Palakpakan po natin ang pangalan ko. Glory to the living God. Tayo po lahat ito ngayon. Amen? Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig sa araw na ito. At patuloy po namin dalangin, Lord God, na nawa ay na-encourage kami na mga salita mo na aming napag-aaralan sa araw na ito, Panginoon. Salamat po. Patuloy mo kaming gamitin, mightily, Panginoon, sa iglesia nito ng Shalom, upang maraming kaluluwa ang madala namin sa iyong paanan.